For 7 days a week, sometime I'll separate to give myself to Him with other used to me. To hear God's word, be doers, so I grow. To the children's meeting I will go. I will redeem my time to pray and call His name. The gift of God we need to fan into flame. To be the youth today, empowered by His grace. In the children's meeting I am blessed. Hi mga bata! Welcome sa online children's meeting. Ako nga pala, si Kuya Mark. At ako naman si Kuya Jan. Kamusta kayo? Nasa ika-12 aralin na tayo ngayon sa ating pagbabasa ng Biblia. Naaalala ba ninyo ang lesson natin last week? Tungkol nga kanino yun, Brother Mark? Yung lesson natin nung nakaraang linggo ay tungkol kay Noah. Tama kayo. Sinabihan siya ng Diyos na gumawa ng arka dahil pababahain ng Diyos ang buong lupa. Ito ay dahil sa kasamaan ng tao. Nang bumaha, marami ang nalunod. Ang buong mundo ay lumubog sa tubig dahil pinarusahan ng Diyos ang kasamaan ng tao. Tanging sila Noah at ang buong pamilya niya ang naligtas. Dahil pinasakay sila ng Diyos sa arkang itinayo nila. Alam nyo ba kung gaano katagal na natili ang baha noong panahon nila? Ito ay tumagal ng 150 days at naalala ng Diyos si Noah at ang lahat ng mga kasama niya. 150 days? Oo, Kuya Mark, napakatagal naman nilang nasa loob ng arka. Paano naman kaya humupa ang bahang ito? pinaraan ng Diyos ang isang hangin sa buong lupa at humupa ang mga tubig. Sumadsad ang arka sa ibabaw ng bundok at nagsabi ang Diyos kay Noah na lumabas mula sa arka, kabilang na ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak at mga manugang. Pagkatapos ay pinagpala ng Diyos si Noah kasama ang kanyang mga anak. Sumunod, nagbigay ang Diyos ng kanyang tipan na isang tanda na hindi na niya lilipulin ang lahat sa pamamagitan ng tubig. Hindi na magkakaroon ng bahang gigiba sa buong lupa. Wow! Ano kaya yung tanda na ibinigay ng Diyos? Alam niyo ba mga bata? Inilagay niya ang bahaghari sa alapaap na siyang tanda ng kanyang tipan. Ano ulit yung tanda? Ang bahaghari. Na kapag minasdan ng Diyos, maaalala niya ang kanyang walang hanggang tipan sa lahat ng nasa ibabaw ng lupa. Kaya, pagkatapos ng baha, nagkaroon muli ng isang bagong pasimula ang lupa sa pamamagitan ng pamilya ni Noah. Umawit muna tayo! The rainbow that is in the cloud, and it shall be for a sign. The everlasting covenant, there again there be a flood. Our God is faithful to His word is His covenant. The rainbow that is in the cloud, as I know God's faithfulness. Hanggang sa ulang naging isang tanda, walang hanggan tipan ng Diyos, di muling magbabaha. Ang Diyos sa kanyang salita, matapat sa tipan niya. Ang bahaghari sa ulang, dalang katapatan ng Diyos. O mga bata,
Nagustuhan niyo ba yung inawit natin? Napansin niyo ba yung salitang bahaghari o yung salitang rainbow? Alam niyo ba kung paano nabubuo ito? Makinig kayo ha. Nakikita nyo ba ang nasa larawan? Ito ay rainbow o bahaghari. Nakakita na ba kayo nito? Napakaganda! Di ba? Iba't ibang kulay. Pero alam nyo ba kung paano nabubuo ang bahaghari? Ngayon mga bata, pag-uusapan natin kung paano nabubuo ang bahaghari. Pero bago yan, mag-e-experiment muna tayo para mas maintindihan natin kung paano ito nabubuo. Handa na ba kayo? Narito ang isang baso na may lamang tubig. Lagyan ng salamin sa loob nito. Kumuha rin ng flashlight at siguraduhin din na madilim ang paligid. Buksan ang flashlight at itapat ang liwanag nito sa salamin na nasa baso. At makikita mo ang iba't ibang kulay na tulad ng isang bahaghari. Ngayon, kumuha ng puting papel at itapat dito upang mapagmasdan mo ng malinaw ang mga kulay nito. Pero mga bata, alam nyo ba ang mga kulay na ito? Huwag kayong mag-alala. Tuturuan namin kayo ni Kuya Mark kung paano mabilis na ma-memorize ang mga kulay na ito. Basta, alalahanin nyo ang acronym na VIVGIOR o Roy G. Viv. VIVGIOR, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Pwede rin namang Roy G. Viv. Red, orange, yellow, green, at blue. Indigo, violet. Nakita natin na ang puting liwanag ay binubuo ng 7 iba't ibang kulay. Sa experiment na ginawa natin, mas malinaw nating mauunawaan kung paano nabubuo ang bahaghari. Makikita lamang ang bahaghari kapag umuulan at may araw. Kapag tumagos ang liwanag ng araw sa patak ng ulan, ito ay mag-refract. At sa angle kung saan ito tama, ay lalabas ang magaganda at iba't ibang kulay ng bahaghari. Hindi ito kaya ng isang patak lang. Kailangan ng maraming patak ng ulan upang maihayag ang iba't ibang kulay ng bahaghari. Maaari nating ihalin tulad ito sa atin. Tayo ay maihahambing sa mga patak ng ulan at ang sinag ng araw ay tumutukoy sa Diyos mismo. Gaya na ang bahaghari ay naihahayag sa pagtama ng liwanag sa patak ng ulan, kapag tinanggap natin ang Diyos, pati na rin ang kanyang mga salita, kusang-kusa, maihahayag natin ang Diyos. At hindi nabubuo ang bahaghari sa isang patak lamang. Kailangan ng maraming patak upang maihayag ang isang magandang bahaghari. Sa tingin nyo, kung maraming mga bata na magiging mga patak ng ulan na nasisinagan ng liwanag ng Diyos at ng kanyang salita, kayo ay magiging parang isang magandang bahaghari na naghahayag sa Diyos. Story time! Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Jill. At ako naman si Ate Hannibeth. Kumusta kayo? Ang ating kwento ngayong araw ay tungkol sa isang tao na naging mananampalataya ni Lord Jesus. Ang pangalan niya ay si Howard Higashi. Siya ay napakatalentado. Magaling siya sa musika, marunong siyang tumugtog ng instrumento, at nagtuturo pa ng sayaw sa mga kabataan. Isa siyang magagaliting tao, kaya itinutuon niya sa sports tulad ng boxing, diving at iba pa upang ilabas ang kanyang galit. Sinusubukan niya ang lahat ng bagay upang maging masaya.
Bagamat napakatalino niya at napakatalentado, hindi siya naniniwala kay Lord Jesus. Alam niyo ba, sa tuwing may lumalapit sa kanya upang magpahayag ng ebanghelyo, ay agad niyang sinasalungat at hindi na hinahayaang makapagsalita pa. Isang araw, nang minsang pumunta siya sa cafeteria sa university na pinapasukan niya, nakita niya ang kanyang kamag-aaral na mananampalataya ni Lord Jesus. Hindi siya nagsalita ng anuman kay Howard. Sinabi lamang niya na basahin ang John 1:11-12. At nagsabi, pumunta ka sa kwarto mo at basahin mo ang Biblia. Habang nag-drive pa uwi ng bahay si Howard, nababagabag siya sa loob niya at sinunod niya ang sinabi ng kanyang kamag-aaral. Pumasok siya sa kwarto at sinimulang magbasa ng Biblia. Nang nabasa niya ang salita ng Diyos, napaiyak siya sa pag-ibig ng Panginoon at nagsimulang manampalataya sa Panginoon. Hindi niya maipaliwanag ang galak na naramdaman niya. Nang umuwi ang kanyang asawa, namangha ang kanyang asawa at tinanong kung anong nangyari dahil sa bakas sa kanyang muka ang hindi maipaliwanag na kagalakan. Makakapagpapatotoo ang kanyang asawa na buhay ang Diyos dahil nakita niya ang pagbabago ni Howard. Dati-rati, nagsasalita siya ng hindi maganda sa Diyos. Subalit nang siya ay nanampalataya kay Lord Jesus, ang lumabas na sa kanyang bibig ay puro papuri sa Diyos. Nagsimula na rin siyang magpahayag ng ebanghelyo. Sa university at sa pamamagitan niya, maraming tao ang nakakilala sa Diyos. Ginamit rin niya ang talent niya sa musika upang makalikha ng mga awitin para sa Diyos. Sa pamamagitan niya, maraming mananampalataya ang lalong umibig sa Panginoon. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Sa ating kwento, makikita natin ang dalawang bagay. Una, nang matanggap ni Howard ang ebanghelyo sa pamamagitan ng Biblia, siya ay nanampalataya sa Diyos. Ibig sabihin na tunay ang salita ng Diyos. Ikalawa, dahil kay Howard, maraming tao ang tumanggap sa ebanghelyo at lalong umibig sa Diyos. Gusto niyo rin bang maging kagaya ni Howard at ng kanyang classmate na nagpahayag ng ebanghelyo? Mabuti kung ganun. Kagaya sila ng story sa atin kanina nila Kuya Jan at Kuya Mark tungkol sa rainbow. Para silang mga patak ng ulan na dahil nasinagan sila ng araw ay lumabas ang rainbow. Sa pamamagitan nila ay naihayag ang Diyos. Sa pamamagitan nila, nakilala ng mga tao ang katapatan ng Diyos. Sana maging kagaya natin sila na lumalapit sa salita ng Diyos upang makilala natin siya at maipakilala natin ang Diyos sa ibang tao. Ngayon mga bata, tayo ay mananalangin. Ariin ninyo na ang aking panalangin ay maging inyong panalangin. Sumunod kayo sa akin. Salamat po, Aba Ama, Salamat po, Aba Ama, na kayo po ang matapat naming Diyos. na kayo po ang matapat naming Diyos. Salamat sa tanda ng baghari Salamat sa tanda ng bahaghari na ipinakita ang inyong katapatan sa amin. na ipinakita ang inyong katapatan sa amin. Nawa, maging matapat din kami sa inyo. Nawa, maging matapat din kami sa inyo. Amen. Amen. Oh, paano ba yan? Dito na nagtatapos ang ating meeting. Pero, huwag kayong mag-alala dahil sa susunod na Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, magkikita-kita ulit tayo sa ating online children's meeting. Sana ay hindi nyo nakalimutan ang ating lesson ngayong araw, na gaya ng mga patak ng ulan na nasisinaga ng araw upang maghayag ng rainbow. Dapat lagi tayong lumalapit sa salita ng Diyos upang maipakilala ang katapatan ng Diyos sa ibang tao. Huwag kalimutang tumawag sa pangalan ng Panginoon, magbasa ng Biblia, at laging umattend ng online children's meeting. Kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Paalam! Hanggang sa muli!